Yun nga mga lods, at aalis na naman tayo para bumili tayo ng patuka ng ating mga alagang manok. Kasi nga sa binibilhan natin, hanggang ngayon sarado, sarado pa rin sila. Di natin alam kung saan pumunta, kaya ngayon maghanap tayo ng bilihan ng patuka ng manok. Diyan nga mga lods ay tinatamad pa tayo lumabas kasi kita nyo naman yung ating dadaanan. Napakaputik dyan sa lugar namin. Hindi pa kasi siya na sisimento. Kita nyo naman. Diyan nga ay pahinto-hinto ako kasi tinitingnan ko kung saan yung medyo pwedeng daanan natin ang motor, kasi yung ibang parte dyan ay malalalim na. Pag nalubog ka at yung iba dyan, nadudulas pa yung gulong, kaya grabe yung pag-iingat natin dyan. Dyan sa parte niya, napakadulas din dyan. Kasi yung mga dumadaan dyan, malalaking sasakyan. Kaya halos yung putik dyan, lugaw na lugaw. Diyan sa bahagi na yan mga lods, kita nyo huminto na naman tayo dyan kasi tinitingnan natin kung saan tayo dadaan uli. Yan nga, kita nyo medyo tumatagilid pa tayo dyan. At yun nga, hindi natin inaasahan, sumayad yung ating makina dun sa nakatambak na yan. Kasi akala ko puro damo lang siya. Yan pala, andun yung puno ng kahoy yung pinagputulan, kaya sumabit yung ating makina dyan. Pero okay naman at wala naman naging damage sa kanya kasi mabagal yung patakbo natin. Yan, kung makikita nyo sa harapan mga lods, medyo umisdating tayo dyan kasi nga dumudulas yung ating gulong sa likod. Kahit yung gulong natin ay malapad, pero yung dinadala naman natin parang nakapatong ka lang kasi nga yung dulas siya, yung putik niya. Kaya nga pag ganyan, pag wala tayong mabilhan doon sa lugar namin, talagang parang gusto ko na lang gutumin yung ating mga alagang manok. Kaso nga lang, pag hindi mo sila napatuka sa isang araw, bawas timbang sa kanila yon. Ngayon maghahabol naman tayo. Kailangan natin ibalik yung dating size ng katawan nila para laging maintain yung laki ng katawan nila. Kapag hiniram sa atin yung manok natin, hindi naman tayo mapapahiya. Yan nga pala mga lods, medyo malalayo yung bibilhan natin kasi doon pa tayo bibili sa taas. At kung makikita nyo, ayan sa gilid natin, mga truck yan. Diyan nga mga lods, medyo magiging mais-ayos na yung pagmamaniw natin kasi malapit tayong mapunta dun sa simentadong kalsada. Kaya tiis-tiis lang hanggang makarating tayo doon. Pag Tagaraw naman dyan, maalikabok naman dyan sa lugar na yan. Dinadaan natin yun kasi lupa pa siya. Kaya yung mga pumapasok na mga estudyante at nagtatrabaho, for sure napakaputik ng sapatos nila.
Diyan nga mga lods, nasa solid cement plant na tayo at bakit na tayo dun sa pupuntahan natin. Yan. Medyo malayo pa tayo kasi walang malapit na tindahan ng mga patoka dyan eh. Yan nga mga lods, kinat na natin yung ating video dyan. Ayan, nagsimula na tayo magbigay ng patoka sa ating mga alagang manok. Yun. Kung makikita nyo yung mga inahin ko na yan, bagong dating lang yan. Binigay ng kaibigan natin para paramihin daw natin. Yung ating bulik, pasado na yan sa exam. Hiniram nung kasama natin yan at pinairon naman natin. Kaya hindi naman tayo napaya sa kanya. Okay naman yung naging exam niya. Satisfied naman sila. Kaya nga nasabi uli yung ating kaibigan na kung maaari hiramin uli nila yan para isabak sa exam. Pero sabi ko nga sa kanila, pagpahingahin muna natin kasi mahirap nang mabuso yung ating mga alaga. Yung nasa taas na yan mga lods, yan, yung bagong dating din yan mga lods. SBR line yan. Galing din sa atin yung bloodline yan. Then binigay natin sa kaibigan natin. CCU pa lang sila. Pero nung nakita natin na mas okay pa dun sa laro ng tatay, kaya humingi tayo ng isang inahin. Yan na nga yun, yung binigay sa atin. Yung isang alaga natin dyan, kahit anong gawin kong purga, vitamins na ibigay sa kanya, hindi pa rin siya tumataba. Kahit malakas naman siya kumain, ang problema lang sa kanya, lagi siyang hindi natutunawan. Madalas siyang hindi matunawan ng pagkain. Mahina yung panunaw niya eh. Kaya, yun. Magbibigay naman tayo ng gamot sa kanya. Paulit-ulit lang yung ganung senaryo. Kaya hindi gumaganda yung katawan niya. Diyan nga pala mga lods, so makikita nyo may mga itlog na tayo sa pugad. At yung mga ibang inahin natin, kung saan lang sila inabot ng paingitlog nila, doon na lang sila nangingitlog. Halos nagkakalat yung mga itlog nila dyan. Kaya doon sa isang itlogan nila, iniipon natin doon. Yang nasa taas na yan yung isa sa mga nangingitlog, hindi marunong pumunta sa kanyang pugad.